to the point na super daming bawal. She let me enjoy my teenage moments po and my teenage life. So yung mommy ko po, very protective, very malambing. And pag alam niyang mali yung isang desisyon na gagawin mo, pipigilan ka po talaga niya eh. And siguro yung lola ko po kasi, yung lola ko po yung nagpalaki sa akin since baby po ako. Kasi yung mami ko nag-OFW po, so napagsapalaran po siya sa ibang bansa. And yung lola ko po nun, aminado po ako na super makulit talaga ako. Gusto lagi nasa labas na bata, naglalaro ng mga kung ano-ano. And nag-promise ako sa lola ko and sa mami ko na one day, I'll make them proud sa akin. Pero yung lola ko po kasi, she died years ago na po. When I was 11, I think. When I was 11. And ngayon po, hindi niya na po na to nakikita lahat ng achievements ko. So, sana yung lola ko po and mommy ko, yung lola ko po in heaven, proud siya sa akin, and sa mommy ko, sana proud siya sa akin sa lahat ng ginagawa ko kasi lahat naman po ng ginagawa ko para sa kanya po ito. Yun po, thank you. Thank you, Fiam. Thank you, Natalie. Gusto na raw simulan ni Sylvia sa ni Rhea yung ating screening. So we're down to our June last Lalin. question. Si June Lalin, and then we'll start the screening. Si June Lalin po ang magsasara ng ating media call, kapatid. And thank you, Chuk. Yan. Tita Nova. Yan. Yan. Ito ako, nasa kanan mo. Ito. Madilim, June, di ka na makikita. Hindi mo makita yung kagandahan ko, sayang. Okay. Ito po, Tita Nova, medyo marami na nagtatanong, medyo emotional po yung dating nyo. Bakit parang malungkot po kayo? Malungkot? Hindi, boses nyo lang po yun. Okay. Hindi, affected ako. Kasi andito na yung pelikula. Affected nga ako sa dubbing. Okay. So naalala nyo yung during the dubbing, kaya Yes. emotional kayo. At saka andun yung matatanda. Ah, Love ko yung mga matatanda. akala tuloy nila may pinagdadaanan kayo. Ay, hindi naman. Oo. Kahit na ma-disaster ang buhay ko, I'm always smiling. Pero yun nga, Life goes on. akala rin Ang po, love hindi nawawala. You enjoy life Oo. by loving. You love everybody. Wala ako nung sentimental. Nung I love you all. Yeah. Gusto Yeah. ko masaya tayo. Pero yun na nga, yung gusto ko masayahan yung mga tatanda. Okay. Pero Tita Nova, Tita Ses, Piang, ang bongga ng ng Nathan Studios, ng premiere night ng Picnic, in-expect nyo na ganito kalaki. Talagang bibilib ka kala Sylvia, parang talagang ginastosan, di ba? Parang you even have a set. I would say, ginamit siya ng Holy Spirit. Kunin mo yung pelikulang yan para nang sa ganon maipalabas sa Pilipinas. So there's a mission. She has a mission. We all have a mission. Yun ang tingin ko dun. Yeah, Tita Ses, yan. Yeah, I believe that as well. One thing about Nathan Films, not because friend ko si Ibiang, not friend, close friend ko si Ibiang, and of course, mga anak niya parang anak ko na rin, si Ria, yan, si Larjo. Alam ko na seryosong producer ang Nathan. Pag nag-uusap kami tungkol sa mga plano ng mga Nathan, nabibilib ako kasi walang takot. Pag sinabi kong walang takot, hindi yung kagad kita yung iniisip na ganito, kailangan kumita ako, kailangan ganyan. Ang palagi nasa bukang bibig, palagi is, magugustuhan ba to? Makakatulong ba ito? Makakaangat ba ito sa industriya? Kaya nga, panay ang punta sa iba't ibang mga bansa kasi nag-aaral sila ano ba ang trend, ano ba ang pwedeng ibalik dito pag uwi nila at pag nandito, ano ba yung sa atin ang pwede nilang dalhin doon. In that essence, in that parang
napakaswerte. Kaya natuwa kami ni Nova. Unang-una, masaya kaming dalawa pag magkasama kami sa isang proyekto. At for the longest time, pangarap